Noong Disyembre 31, 2006, nagsagawa ang British Treasury ng isang bayad na nagkakahalaga ng $83 milyong ng Estados Unidos para sa pamahalaan ng Amerika. Ito ang huling bayad para sa isang utang na nagsimula pa noong 1946. Sa madaling salita, matapos ang eksaktong 61 taon mula nang magwagitrong ikalawang digmaang pandaigdig, natapos din ng United Kingdom ang pagbabayad ng gastos ng digmaan. Sa loob ng 3 henerasyon, ang mga nagbabayad ng buwis sa Britanya ay patuloy na nagbabayad sa Estados Unidos kapalit ng kakayahang mabuhay ng kanilang bansa at malampasan ang panahon ni Hitler. Gayunpaman, ang bahaging ito ng kasaysayan ay bihirang banggitin sa mga aklat-aralin. Ang utang na iyon ay hindi kabayaran para sa tagumpay sa digmaan, kundi ang presyong hinihingi ng Amerika upang pahintulutan ang Britanya na magpatuloy sa pakikidigma. At ang interes ay isa lamang sa pinakanakikitang bahagi ng mas malawak na paglipat ng yaman na naganap sa likod ng mga pangyayari. Sa pagitan ng 1940 at 1945, isinagawa ng Estados Unidos ang isa sa pinakamalalaking paglilipat ng kayamanan sa kasaysayan ng sangkatauhan nang hindi gumagamit ng dahas. Bago pumasok sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang United Kingdom ang pinakamalaking tagapagpautang sa mundo at kinokontrol ang humigit kumulang 1/4 ng ibabaw ng mundo sa pamamagitan ng Imperyong Britaniko. Pagkatapos ng digmaan, lumabas ang Britanya na halos wasak ang pananalapi. Halos naubos ang reserbang ginto, naibenta ang mga pamumuhunan, maraming base militar ang ipinaupa ng hanggang 79 taon, at umabot sa $31 bilyong ang kabuuang utang sa Estados Unidos. Kung isasalin sa halaga ngayon, katumbas ito ng humigit kumulang $486 bilyong. Ngunit ang kabayarang binayaran ng Britanya ay hindi lamang pera. Ang sumunod ay hindi simpleng tulong, kundi isang serye ng mga kasunduang lubos na nagbago sa posisyong pang-ekonomiya ng Britanya sa loob ng maraming dekada. Ang buong prosesong ito ay isinagawa ng may halos perpektong katumpakan ng Treasury sa panahong ang Britanya ay nakikipaglaban para sa mismong pag-iral nito laban sa Nazi Germany. Upang maunawaan ito ng lubos, kailangang tingnan kung paano talaga gumana ang programang Lend-Lease. Ano ang napilitang ibenta ng Britanya? Sino ang nakinabang sa prosesong ito? Bakit itinigil ng Estados Unidos ang tulong 7 araw lamang matapos sumuko ang Japan? At paano winasak ng pautang noong 1946 ang natitirang lakas ng ekonomiya ng Britanya? Ang pag-unawa sa kwentong ito ay hindi lamang para balikan ang kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, kundi upang makita kung paano nag-ugnay ang kapangyarihan, pananalapi, at krisis sa modernong ugnayang pandaigdig. Ang ganitong mga mekanismo ng pagdepende at pressure ay paulit-ulit na lumitaw sa mga alyansang nabuo matapos ang digmaan. Ang Britanya ang isa sa mga pinakaunang halimbawa na may pinakamalalim na epekto. Noong Disyembre 1940, isinulat ni Winston Churchill ang pinakamahalagang liham sa kanyang karerang pampulitika at ipinadala ito kay Pangulong Franklin Roosevelt. Sa liham, tahasan niyang inilarawan ang kritikal na kalagayang estratehiko ng Britanya. Patuloy na nilulubog ng mga submarino ng Alemanya ang mga barkong pangkalakalan sa Atlantiko, habang walang tigil ang pambobomba ng Luftwaffe sa mga lungsod ng Britanya. Kulang ang hukbo ng Britanya sa lahat, mula bala, armas, eroplano, hanggang tangke. Sa ganitong sitwasyon, napilitan si Churchill na aminin ang isang katotohanang pangkaligtasan: wala ng pera ang Britanya. Hindi ito pansamantalang kakulangan, ito ay ganap na pagkalugi. Hindi na kayang magbayad ng cash ng British Treasury upang bumili ng mga supply mula sa Amerika. Sa loob lamang ng 7 buwan ng digmaan, naubos ang lahat ng pinansyal na kakayahan ng Britanya. Madalas ituro sa mga paaralan ang liham na ito bilang desperadong panawagan ng tulong, ngunit kung babasahin ng mabuti, malinaw na hindi lamang ito pakiusap. Ito ay negosasyon sa paglusaw ng natitirang kapangyarihang pang-ekonomiya ng Britanya. Bago sumiklab ang digmaan, ang Britanya ang pinakamayamang bansa sa mundo. Kinokontrol ng Imperyong Britaniko ang humigit kumulang 24% ng lupa sa buong mundo. Ang mga mamamayang Briton ay may humigit kumulang $22 bilyong na pamumuhunan sa ibang bansa, katumbas ng humigit kumulang $450 bilyong ngayon. Hawak nila ang mga riles sa Argentina, minahan sa Chile, plantasyon sa Malaysia, at mga oil field sa Persia. Ang London ang sentrong pinansyal ng mundo,
at ang pound sterling ang pandaigdigang reserbang pera. Ngunit sa loob lamang ng 7 buwan ng digmaan, naglaho ang lahat ng ito. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil ito ang hiningi ng Estados Unidos. Sa simula ng digmaan, nanatiling opisyal na neutral ang Amerika. Ngunit pinahintulutan ng mga batas ng neutralidad ang mekanismong cash and carry, maaaring bumili ng armas ang mga bansang nakikidigma, ngunit kailangang magbayad agad ng cash at sila mismo ang maghatid. Walang pautang, walang kredito, ginto muna bago armas. Dahil walang ibang mapagkukunan, napilitan ang Britanya na bayaran ang lahat. Noong 1940, inilipat nito ang halos buong reserbang ginto sa Canada at Estados Unidos, ang pinakamalaking pisikal na paglipat ng kayamanan sa kasaysayan. Nang maubos ang ginto, nagsimula ang alamat ng Lend-Lease. Sa opisyal na kwento, ito raw ay pautang ng kagamitan na ibabalik pagkatapos ng digmaan. Ngunit sa likod nito, malinaw ang kondisyon, kailangang ibenta muna ng Britanya ang lahat ng natitirang ari-arian bago makatanggap ng kahit $1 ng tulong. Pinangunahan ni Henry Morgenthau, kalihim ng AFIA Treasury, ang negosasyon. Ipinilit niyang isailalim sa kumpletong inventaryo ang buong Imperyong Britaniko. Sa gitna ng pambobomba at digmaan, napilitan ang Britanya na ilantad ang buong pananalapi nito sa isang banyagang kapangyarihan. Isa sa mga pinakasimbolikong halimbawa ay ang sapilitang pagbebenta ng kumpanyang American Viscose. Binili ito ng mga interes sa Amerika sa kalahati lamang ng tunay na halaga. Ang buong dolyar na nalikom ay diretsyo sa AFIA Treasury, hindi ito tulong, kundi parang pagsamsam ng ari-arian. Kasabay nito, ipinagpalit ng Britanya ang mga base militar sa loob ng 79 taon kapalit ng mga lumang destroyer. Sa esensya, isinuko ng Britanya ang estratehikong kontrol sa kanlurang hemispero kapalit ng panandaliang kaligtasan. Pagkatapos ng digmaan, agad na itinigil ng Estados Unidos ang Lend-Lease. Walang transisyon, walang palugit. Ang Britanya, na lubos nang nakatuon sa produksyon ng digmaan, ay biglang nawalan ng kakayahang mag-import ng pagkain at hilaw na materyales. Napilitan itong humingi ng bagong pautang. Ang pautang noong 1946 ay may mabigat na kondisyon, lalo na ang sapilitang malayang pagpapalit ng pound sterling. Nang ipatupad ito, bumagsak ang pound. Sa loob lamang ng ilang linggo, halos isang kapat ng pautang ang naubos. Sa huli, nawala sa Britanya ang imperyo, ang pandaigdigang impluwensya, at ang kalayaan sa pananalapi, hindi dahil sa pagkatalo sa digmaan, kundi dahil sa utang at mga kasunduan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga bayani o kontrabida. Ito ay kwento kung paano gumagana ang kapangyarihan sa ilalim ng krisis, kung paano binabago ng pananalapi at utang ang ugnayan ng mga bansa. Nanalo ang Britanya sa digmaan, ngunit nawala ang imperyo. At ang ganitong mga mekanismo ay patuloy na humuhubog sa mundo hanggang ngayon.